ay masaya, 'di ba? Kung ikaw ay Kristiyano na isang guro, kung ikaw ay Kristiyano bilang isang estudyante, kung ikaw ay Kristiyano bilang isang manggagawa, gumawa ka naman ng ano, ng I mean kakaiba, 'di ba? Gumawa ka naman ng para bang, "Uy, kakaiba 'tong taong 'to. Bakit ang bait niya?" Alam niyo nung during college time namin, nahihiya nahihiya kami dun sa isang kaklase namin na sobrang talino siya. Pero hindi siya yung matalino na parang hirap mong abutin, 'di ba? Yung matalino na parang masang-masa yung dating. Parang gano'n yung kaklase ko na 'yan. Ngayon kapag kami ay magugulo o kaya may mga alam niyo yun, may mga jokes na bad jokes or something like that. Kapag dumarating yun nahihiya kaming 'di ba? Kasi kakaiba siya, okey. Ah, I think, he's a missionary, naging missionary siya so hindi ko naman inaano yung mga religious belief ng bawat mga sekta ng faith natin, but I believe nakita ko kasi yung buhay niya na meron siyang Kristo sa buhay niya. Nahihiya ako born again Christian, minsan makulit pa, 'di ba? So nagre-reflect sa'kin lagi yun. Hanggang ngayon, nakikita ko na naging pagpapala yun, naging encouragement yung tao na yun sa buhay ko. Okey? So, ang iiwan kong verse, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. The new is here." 2 Corinthians 5:17. Okay po? So, magnilay-nilay tayo. Ano yung mga bagay na dapat kong gawin ngayon? Ano yung mga bagay na gusto kong ma-achieve sa darating na panahon? Tandaan po natin, okay? Yung mga gagawin natin ngayon, ang result nun after 5 years or after 10 years. Kaya may mga desisyon na minor o major decision sa buhay nyo, lagi nyo lang isipin, ang Diyos nakaharap sa atin. I mean, kung nakatalikod man tayo at tinitignan natin yung instruction o yung mga test ng Diyos at ang Diyos ay hindi natin naririnig, ang Diyos nasa likuran natin. Tubang anak kong to ay magdedesisyon ng nasa aking pamantayan o yung kalooban ko ay tinitignan niya ba talaga? Mahabagin naman ang Diyos. Laging may second chance ang Diyos sa buhay natin.